Masaya po ba kayo na nasa church po ngayon? Amen. Ang discussion po natin po ngayon for the meantime po is pupunta po muna tayo sa Proverbs. Kasi series po natin Psalms, but sabi ni Sir, Proverbs po muna daw po tayo. And topical po yung approach po natin ngayon. And we will going to talk about the erroneous nature of pride. So pride po yung pag-uusapan po natin ngayon. Pag sinabing erroneous, ito po ay extremely evil, or yung talagang napakabad, o maaari natin gamitin sa Tagalog yung karumal-dumal na likas ng pagiging mapagmataas, o maraming ibig sabihin ng pride po sa Tagalog, mapagmataas, mayabang, palalo, mapagmalaki. Yan po yung i-discuss po natin ngayon at titignan natin bakit ito ay horrible, bakit this one is extremely evil, yung pride na likas na meron po yung tao. So there is a quotation po, ang sabi po ni J.C. Riley, I quote, sabi dito, "Let us watch against pride in every shape. Pride of intellect, pride of wealth, pride in our own goodness, pride in our deserts. Nothing is so likely to keep a man out of heaven and prevent him seeing Christ as pride. So long as we think we are something, we shall never be saved." End quote. Sabi din po ni Philip Brooks, ang sabi niya, I quote, "Whatever make us feel superior to other people, whatever tempt us to convey a sense of superiority, that is the gravity of our sinful nature, not grace." So tayo po ay tumayo po lahat, and we will going to study Proverbs chapter 6, and a lot of passages na titignan po natin ngayon. Proverbs chapter 6, and we will going to read verse 16 to 19. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Ito po yung sabi sa salita ng Panginoon. "These 6 things that Lord hates, yes, 7 are an abomination unto Him." O sa madaling sabi, merong 7, yung 6, hate ng Panginoon, yung pampito, ito po yung talagang pinaka-hate ng Panginoon, di ba? And in verse 17, "A proud look, a lying tongue, a hand that sheddeth innocent blood." Verse 18, "A heart that deviseth wicked imagination, feet that be swift in running to mischief or evil, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren." Yan po yung pang-7. Let us pray. Mapagpalat, dakila naming Diyos, muli Panginoon, kami po ay nagagalak na muli. Nandito po kami sa inyong tahanan upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. And we will going to study Thy Word, and we just pray, Lord, muli, nabigyan niyo po kami ng humility, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng tamang puso sa aming pong pag-aaral ngayon. Kung ano man po yung nais ng iyong salita ay naway po matupad at may sagawa sa aming buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na mga kasalanan na aming pong nagawa, mga bumabagabag po sa aming isipan at puso ngayon, dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay inyo pong alisin, at dalangin po namin na patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala upang magkaroon po kami ng focus mula sa inyong salita, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa na makapag-focus po sa inyong salita at hindi po sa tao po, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, ikaw po ay maluwalhati. At dalangin din po namin, Panginoon, sa aming mga kapatiran, na naway po ay makattend po sila. Protektahan niyo po sila sa kanilang mga daan, makarating po sila ng safe. And we just pray, Lord, as we worship you today and study Thy Word, we just pray, Lord, na yung ang banal na Espiritu ay mangusap po sa bawat isa. Maraming salamat, Lord.
In Jesus' name we pray. Amen. Okay po mga kapatid, you may be seated. Now, alam po natin mga kapatid that concerning about worship, God is very detailed. Pagdating sa worship ng Panginoon, napakadetalye ang Panginoon at ang pag-worship po sa Kanya ay mahalaga po sa Kanya. Yung tamang pag-worship. That's why if you will going to study in the Old Testament, napakadetalye ang Panginoon. They will build the temple, napakadetalye ng Panginoon. Yung puso nila, yung pag-worship nila, napakadetalye ang Panginoon. Bakit ang Panginoon? Kasi po ay holy at nais ng Panginoon na sambahin siya ng may kabanalan. Now, that is one of the concern ng Panginoon, yung tamang pag-worship. In another thing na concern ng Panginoon is yung relasyon natin sa bawat isa. Concern niya ng Panginoon. How we treat others ay concern niya ng Panginoon. Okay? Kaya nga, ginawa yung mga laws dito sa Old Testament ng Panginoon concerning sa worship at meron din laws ng Panginoon concerning sa relationship sa isa't isa. At nabuilt po yan yung 10 Commandments. Tama po? Yung 4 po doon, itong commandments po na ito ay pertaining sa relationship natin sa Panginoon. Diba? Walang ibang Diyos maliban sa atin, huwag gagamitin yung pangalan ng Panginoon in vain and so on and so forth. Yung 6 po doon, kung oobserbahan ninyo, yung relationship din natin sa kapwa po natin tao. Yung 6 po doon. Paano natin itatrato sila? Ano yung dapat natin gawin sa mga tao na nasa paligid natin? At concern yan po ang Panginoon. And that's why we will going to study po dito po sa topic po na pride. Kasi yung pride po na yan is hindi lang po sa atin, kundi relasyon din po sa iba po yan kung meron po tayong pride. Now, yung Proverbs chapter 6 na ating pong binasa, makikita po natin dito, as you observe, meron pong mga parte ng katawan na ginagamit sa hindi magandang paraan. Nabanggit po dyan nakalagay po dyan yung verse 17, how we look sa ating mata, o in other terms, maaaring yung attitude po natin. Another thing na nabanggit po dyan is yung ating tongue o yung mouth po natin. Another thing naman is yung hands. O maaaring represent po ito ng ating action. Nakalagay din po dyan na hearts o maaaring thoughts, yung pag-iisip. Yung feet, maaaring yung action din po na gagawin. At yung verse 19, nakalagay ulit dito, speak it, concerning about our mouth. At nakalagay po dito, sow it, o maaaring ito po ay influence. Now, how we treat others. Number 1, na makikita po natin dito is the evil of pride. Yung kasamaan ng pagiging palalo o mayabang, mapagmataas. Kaya sinabi po dito sa verse 16, these 6 things that the Lord hates. At sabi niya po dito, yes, 7 are an abomination unto the Lord. Itong pamamaraan po nila ng pagsusulat po dito ay kung babasahin niyo po ng direkla, parang nakakalito, di ba? 6 na ayaw ng Panginoon at merong 7 na abomination sa Panginoon. Pero hindi po yung ganyan pagkakagamit. In total po niya merong 7, parang ganyan yan eh. Yung pagsusulat lang nila parang ibang klaseng pagsusulat. Pero ganito yung ibig sabihin niyan. Merong 7 na ayaw ng Panginoon, ito lahat ay kasalanan. Pero sabi niya, yung 6, ito po yung hate ng Panginoon. Yung 7, ito po yung sabi po dito ng Panginoon, ito yung abomination. Kumbaga, kung merong kasalanan, yung matinding kasalanan is yung 7. Now, iniisa-isa po niya dito. Yung una na makikita po natin dyan is, ang sabi niya is a proud look. A proud look. Ang ibang translation nga, ang pagkakagamit nila dito is unhaughty eyes. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, yung parang proud people look down on other people because they feel superior. Alam niyo yung mga yung parang
pag tinignan ka, yung parang titignan ka mula ulo hanggang paa, tapos gaganon. Yung mga pamamaraan ng ng pagtingin pa lang sa tao, alam niya ng sasabihin niya na, ako, mas okay ako kaysa sa kanya. Nakaka-judgmental ka agad, no? May judgmental ka agad. Those people na tinitignan nila yung sarili nila na mas mataas. Kaya nga sa Tagalog po, ang tawag po dyan is mapagmataas. At maharing may halo na rin po yan na arrogancy or pagiging mayabang. Titignan pa lang yung tao, dinadown na yung tao sa pamamagitan ng tingin. At maaaring sasabihin ng isang tao, I am better than someone else. Mas mataas ako kaysa sa'yo, mas better ako kaysa sa'yo. At alam po ninyo yan, yung ugali po na yan, ay yung pag-uugali po ni Satanas. Tignan po natin sa Isaiah chapter 14. Isaiah chapter 14. Yan po yung ugali po ni Satanas. Alam po natin na siya po ay nilikha ng Panginoon. Maganda yung pagkakalikha niya. Actually, siya po ay isa sa mataas na katungkulan sa mga anghel. Pero instead na i-worship niya ang Panginoon kasi mas dakila siya kaysa sa kanya, siya ay yung may likha sa kanya, hindi. Meron siyang attitude na pride sa kanyang sarili. Isaiah chapter 14, nandun na po ba kayo? Isaiah chapter 14 verse 12. Sabi po dito, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ganda ng meaning ng kanyang pangalan, no? Son of the morning. How art thou cut down to the ground, which thou weaken the nation. For thou hast said in thine heart, dito na yung pride, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. Sabi niya ulit, I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. In verse 5, Yet thou shalt be brought down to hell, to the side of the pit. Tingnan po ninyo yung pagka-ugali po ni Satanas. Meron po siyang ugali po ng pagiging mapagmataas. Ang Panginoon ang lumikha sa kanya, instead na i-worship siya, instead na sundin siya, sabi niya, papantayan ko ang Diyos. Magiging ako ay kagaya ng Diyos o maaaring lampasan ko pa ang Diyos. Yan po yung ugali po ni Satan. Yan, tingnan ninyo po, ito yung ginawa po ni Satan kay Adam at Eve. Dahil din po sa pride, bumagsak po si Satan, at dahil din po sa pride, bumagsak po yung una na nilikha ng tao, walang iba kundi si Adan at saka si Eva. Tingnan nyo, sa Genesis chapter 3, verse 5 and 6. Ito na yung temptation ni Satan sa kanila, or serpent, yung pagkakagamit po dito. Verse 5, For God that know that in the day she eat thereof, sabi niya kay Eve, then your eyes shall be open, and ye shall be as God, knowing good and evil. Ang ganda ng sinabi ni Satan dito, no? Tricky siya, para lang i-disobey yung commandment ng Panginoon. Sabi niya dito, pag kinain niyo to, mabubuksan ang inyong mata at malalaman ninyo ang tama at mali, at parang kayo na rin ay magiging Diyos. In verse 6, And when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. Tingnan nyo, nandiyon na yun. She take of the fruit thereof, and did eat, and gave unto her husband with her, and he did eat. Verse 7, And the eyes of them both were open, and they knew that were naked, and they should fig leaves together, and made themselves apron. Sabi nila, maganda rin pala. Yung pride nila, sabi nila, parang maganda rin pala na alam mo yung mabuti at maganda, na parang kapantay mo na ang Diyos.
yung pride po nila ay dahil po doon ay bumagsak po sila. Gaya po ni Satan na dahil po sa kanyang pride ay bumagsak po siya, at si Adan at saka si Eva dahil po sa pride, bumagsak din po sila. That is a proud look. Let's go to the second one. Let's go to Proverbs chapter 6. Yan yung una po, a proud look. And then the second one is a lying tongue. We know that Satan, he himself is a father of lies. Tingnan po ninyo sa John. Lagyan niyo lang po ng marker yung Proverbs para mabilis po kayo makapunta po doon. John chapter 8. John chapter 8, verse 44. Sabi po dito, Ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So makikita po natin, Satan, he himself, hindi lang meron po siyang pride, kundi na-build up po yan, pati yung kanyang tongue ay affected po ng pride, at maglalay na po siya, and he is called a father of lies. In Romans chapter 3, verse 13 to 14, makikita nyo po ulit dito, yung tongue who deceit, or to deceive. Yung tongue po natin can also betray, can destroy. That is the second one. First one, proud look. Second one, a lying tongue. And number 3, go back to Proverbs chapter 6. Sabi po dito, and hand that sheddeth innocent blood. And we know, yung John 8, verse 44, alam po ninyo, nabasa natin kanina, he is a murderer from the beginning. That's why he influenced people. Dahil sa influence ni Satan, dahil po sa kasalan, dahil po sa pride na yan, papatayin nila yung mga tao. At marami na pong nangyari yan. Those innocent, they will kill. Another thing, number 4, heart that deviseth wicked imagination. Alam po ninyo, ayaw ng Panginoon po nito. Yung puso. Actually, dyan po nagsisimula po lahat. Remember yung question yung mga disciple ni Jesus Christ? Bakit hindi sila naghuhugas ng kamay? Bakit na bago sila kumain? Sabi ng Panginoon, actually yung mga kinakain, hindi naman nakakapag-defile yan sa Panginoon. Ang nakakapag-defile sa tao is, nakapagpasama sa tao is kung ano yung nasa kanilang puso. Kasi doon nagsisimula po lahat. Parang stages by stages po yan, no? Kung meron na sa puso po natin, yung pride po na yan, nasa puso na natin, magiging action natin, magiging pag-iisip natin, automatic po yan, magiging kasalanan, at makikita po yun by action na. Kaya nga yung number 5, sabi po dito, feet that be swift in running to mischief or running to evil. An action of the whole person do some harm. He is ready to yield to sin. Yung tao gustong-gusto nang gumawa ng kasalanan. Alam niyang kasalanan, pero gusto pa rin niyang gumawa ng kasalanan at gusto na nagmamadali siya. Yung pang-anim, a false witness that speaketh lies. Nabanggit kanina sa pangalawa, a lying tongue, dito naman a false witness that speaketh lie. Alam natin, nandun po yan sa isa sa mga commandments ng Panginoon, sa 10 Commandments, sa Exodus chapter 20, verse 16. Sabi doon, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Magwi-witness po tayo ng false, ayaw ng Panginoon yan, hate ng Panginoon yan. At yung pampito, again, ito po yung pampito, ang sabi ng Panginoon, yung pang-7 are an abomination unto the Lord. Ito yung pinaka
Kung mayroong stages, no? We know na yung kasalanan, alam po natin yan na ayaw ng Panginoon yan. He hates sin. Kahit konti na kasalanan yan o malaki yan na kasalanan, ayaw ng Panginoon yan. Pero ito, sinabi po dito, ito yung pinaka, sa Tagalog, yung karumal-dumal na ayaw ng Panginoon kung mayroong mga stages. Ano po yan? Sabi po dito, and he that soweth discord among the brethren. So anong ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Ang ibig sabihin po niyan po, mga kapatid, is parang naglalagay siya ng something sa grupo ng tao upang yung grupo ng tao ay ma-discord o maghiwalay, mag-aaway-aaway. Alam po ninyo, yun yung gusto ni Satan na mangyari. Family, in the circle of family, gagawin ni Satan ang lahat para ma-destroy yung relasyon ng mag-asawa. Sa asawang lalaki at babae, gusto na Satan yan na mag-away yung dalawa na yan. Gusto din ni Satan na yung anak mo ay magiging against sa father mo para magkagulo. Yan ang gusto po ni Satan. Gusto din po ni Satan, in our friendship, maglalagay po yan ng something na ikakagulo para magkakahiwalay ang lahat-lahat. Yun ang gusto ni Satan. Sa church po natin, mga kapatid, yan din po ang gusto ni Satan. Na yung church po na ito, magkakagulo yung pamilya, para magkakagulo ang bawat isa, magkahiwalay ang bawat isa, babagsak ang iglesia. Sino may gusto po niyan, mga kapatid? Meron bang may gusto sa atin yan? Wala. At ayaw din po ng Panginoon po yan. Ganon din po sa society, sa country po natin, ang gagawin ni Satan. Guguluhin yung mga nasa government para yung mga government mag-decide sila ng kung ano-ano. Maaaring labanan natin yung China, pasabog dito, gera, hiwalay, walang peace. At sino po yung may gusto po niyan? Satan. He himself. Ayaw po ng Panginoon yan. At sabi ng Panginoon, this is an abomination unto Him. Ayaw ng Panginoon yan. Meron ngayong napapanood sa Facebook, yung Black American ba yun? Sinasabi niya, I want trouble always. Gusto ba natin ng trouble? Yan po yung ginagawa po ni Satan. At ayaw po ng Panginoon yan. The evil of pride, mga kapatid. Second, the manifestation of pride. Dito po natin makikita na merong pride ang isang tao. Una, yung pride of moral self-righteousness. Merong pride yung isang tao sa sasabihin niya, ako ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Example po niyan, mga kapatid, is sa Luke chapter 18. Luke chapter 18. Actually po, maraming discussion, series ng discussion ng Panginoon po dito. Nagsimula yan sa 9. Kasi prayer po yan sa verse 1 hanggang 8 and 9, siningit ng Panginoon. And He spake this parable unto a certain which trusted in themselves. Nagtitiwala sila sa kanilang sarili that they were righteous and despite others. Ako ay matuwid, kaya parang binababa nila yung iba. Parang tinataas nila yung sarili kasi nga sabi nila, dinidespite nila yung iba. At ano yung sabi ng Panginoon sa paragraph? 2 men went up into the temple to pray. The one a Pharisee and the other a publican. Pharisees po yan, mga kapatid, isa sa mga sect yan ng Jewish leader. So, ibig sabihin, mga nasa katungkulan yan at nandun sila sa position na kung saan palagang nag-aral sila ng laws. Maalam sila sa batas. Contrast naman po dito ay publicans. Pag sinabing publicans, mga ano po ito, maaring mga nagko-collect ng mga pera-pera at nasa imagination na nila, ito yung mga makasalanan ng mga tao. Verse 12, I fast twice. Sino yung nagsasabi po noon? Yung Pharisees.
I fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. Verse 13. And the publicans, standing afar off, would not lift up so much as his eye unto the heaven, but smote his breast, saying, God, be merciful to me, a sinners. Sabi ng Panginoon, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Sinasabi ng Pharisees, Lord, I obey you. Ginawa ko ito, tama tong ginagawa ko, tama yung ginagawa ko. Ito nga, mali yung kanyang ginagawa. Doon sa other side naman, yung publicans, just smote his breast and said, Lord, be merciful to me, I am a sinner. Sabi ng Panginoon, mas na-justified pa yung tao na inamin niya na siya ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Kaysa doon sa tao na sinasabi niya matuwid ang kanyang ginawa, nagtiwala siya sa kanyang sarili. Verse 15, series po ito. Sinabi na ng Panginoon, you will be justified dahil alam mo na ikaw ay makasaralan, hindi ka nagbo-boast sa Panginoon, I am a sinner, Lord, be merciful to me. And verse 15, and they brought unto him also an infant that he would touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them unto him and said, suffer little children to come unto me. Huwag niyong i-oppose, huwag niyong hayaan na hindi sila makapunta sa akin. For they them not, for us of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Yung child, ibig sabihin po niyan mga kapatid, pagbata po yan, ang pagkakatiwalaan niya yan, yung magulang niya. Tama? Hindi sila magtitiwala sa kanilang sarili. Gaya po ng publicans po na ito. Instead na magtiwala siya sa righteousness na meron siya, nagtiwala po siya sa Panginoon. And another thing na nabanggit po dito, still a series in verse 18, and a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Mabuting guro, ano kaya ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Verse 19, and Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good and save one, this is God. Kasi tingnan po ninyo, bakit sinabi ng Panginoon ito, verse 20, Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy mother and thy father. At dahil iniisip ng tao na ito, ng ruler po na ito, na siya ay mabuti, sabi niya dito sa verse 21, and he said, All this have I kept from my youth up. Grabe. Sabi niya, kung merong batas na Panginoon, lahat ng commandments mo na ay ginawa ko. Ano ibig sabihin po niyan? Ako ay mabuti, Panginoon. Bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan kasi mabuti ako. Verse 22, Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast and distribute it unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. 23. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. Mabuti ba siya? Benta mo. Sige, bigay mo nga. Tingnan natin kung mabuti ka, sabi ng Panginoon. Tingnan nga natin kung talagang na-obey mo lahat ng utos ng Panginoon. And he failed. Ano ibig sabihin po niyan? This person is not good. Diba? There is only one good, and that is God He Himself. In order for us, mga kapatid, na meron po tayong kaligtasan, hindi po sa mabubuting gawa. Yes, mabubuting gawa po, mga kapatid, is good. However, if that is your standard going to heaven, you will fail. Kasi ano yung standard po ng Panginoon?
going to heaven. Perfection. At sinabi po sa Biblia, mga kapatid, that there is none righteous, no, not one. Sabi po sa Biblia, mga kapatid, wala pong makakaabot sa standard o kaluwalhatian ng Panginoon. We are all failed. So anong ginawa po ng Panginoon? He sent His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. He lived a perfect life, and He died for our sin. He was buried and rose again. Ano nasabi ng Panginoon sa kanyang salita? For by grace, biyaya ng Panginoon, are you saved. Through faith. Kanino? In the Lord Jesus Christ. And not of yourself. It is the gift of God. Kaya ba natin, magmamayabang ba tayo na tayo po ay matuwid? Tayo ay perpekto sa harapan ng Panginoon? There is no perfect po, mga kapatid. But praise God, we have a perfect Savior. Amen? And that is the Lord Jesus Christ. Now, how to guard ourselves against self-righteousness? Number 1, by reminding ourselves that all that I am is by the grace of God. Yun na po yung sinabi ko kanina, yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. In 1 Corinthians, tignan niyo po si Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 15. Verse 9. Andiyan na po ba kayo? 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Sabi ni Apostle Paul, for I am the least of the apostles. Kung titingnan po natin yung mga ginawa ni Apostle Paul, maaaring sabihin niya, marami akong in-establish na church. Marami na akong mission na nagawa. Maaaring niyang sabihin. But he said, I am the least of all apostles, that am not meet to be called an apostles. Ako na yung pinaka mababang apostles kung meron man. At sabi niya po dito, hindi ako karapat dapat na tawagin na as of apostles. Bakit? Sabi niya dito, because I persecuted the church of God. Naalala niya yung kanyang ginawa. Going to Damascus, di ba? He just even ascent dun sa sa pagpatay kay, sino ba yun? Stephen. Consent. I persecuted the church. I am the least of the apostle, and I am not worthy to call an apostles. Verse 10, sabi niya dito, but by the grace of God, I am what I am. And His grace, which has bestowed upon me, was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Tingnan po ninyo, hindi naging proudful si Apostle Paul. Naging pride dun sa kanyang ginawa sa Panginoon. Sabi niya dito, binibigyan niya pa rin yung credit ng Panginoon. It is by the grace of God. Grace lamang ng Panginoon. Nagawa ko yung mga bagay na ito dahil grace ito ng Panginoon. Not my own strength, not my own wisdom, but by the grace of God alone. Pangalawa, how to guard ourselves against self-righteousness? By identifying ourselves before God with the sinful society. Tayo po ay makasalanan lahat, mga kapatid. Now, let's go to pangalawa na manifestation of pride. Not only our self-moral righteousness. Pangalawa is pride of correct doctrine. Tama ang doktrina ko. Tama yung paniniwala ko. Mayabang o pagmalaki. Bakit? Tingnan po natin dun sa 1 Corinthians. Again, there's no wrong of being intelligent, knowledgeable about the Bible. There is no wrong about that. In fact, sabi po sa 2 Peter chapter 3, I think in verse 18, anong sabi po doon? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Knowledge is important po, mga kapatid. Correct doctrine is important.
At kung maaari lang po sana, invitahin ko lahat po kayo mag-enroll sa mga Bible school, kung saan mang Bible school. Dapat mag-enroll po tayo, maalam po tayo sa doktrina. Importante yan, mahalaga po yan sa ating church. Pero may kulang. At dinaskas po dito ni Apostle Paul. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 8. Alam po ninyo yung dalawa po na ito, dapat they go together. Sabi niya dito, now as touching things offered unto idols, concerning po sa mga ino-offer nila sa mga idols. Kasi ano po yung problema po dito? Now these people, meron po silang concern sa church na when they go to the Old Testament, wala pang specific na instruction. Nasasabihin talaga doon na makikita po ninyo, bawal kumain ng mga inoffer sa idols. Wala silang makita, mga kapatid, sa Old Testament. And these people, merong pong practice na po nila yan. That is a pagan practices. Pumunta yung gospel, eto, may mga na-save, which is galing po sa mga practices ng mga pagan. Ano po yung practices po nila? Meron silang mga idols. Yung mga idols po na yun ay wino-worship po nila sa pamamagitan ng pag-o-offer. Nag-offer po sila ng kung anumang animals po yan at yung offering po na yan ay they will going to divide it by 3. Kasi in-offer nila sa Diyos-Diyosa nila and then they will going to divide it by 3. Una, na yung na binigay nila doon sa offering na yan, divided by 3, yung una po dyan is yun yung ino-offer nila sa Diyos-Diyosan nila at yun yung sinusunog. Yung pangalawa naman po, yung parte ng offering po nila dyan ay binibigay sa priest. Siya lang nag-perform. Yung pangatlo naman po ay binibigay po yan kung sino yung nag-offer. So, ibig sabihin po mga kapatid, may parte yung priest, may parte yung Diyos-Diyosan nila, sinunog nila, at may parte yung tao na nagbigay ng offering. Ngayon, ang gagawin po ng priest, maaaring sa sobrang dami ng offering, ang gagawin niya is ibibenta na lang niya yung parte niya sa market. Doon din sa tao, ang gagawin niya, dahil siya yung nag-offering, maaaring iuwi niya, maaaring imbitahan niya yung mga kamag-anak niya, tara, kain tayo sa bahay. Kasi marami yung offering nila . Yun po yung naging problema po dito sa 1 Corinthians chapter 8. Kaya sabi dito, now as touching things offered unto idols, sabi dito, we know that we all have knowledge. Meron tayong alam lahat niyan. Sabi na Apostle Paul, we, pati ako, pati kayo, meron tayong alam dyan. Meron tayong kaalaman dyan, mga kapatid. Talon po kayo dito. Verse 4. Sabi ni Apostle Paul, alam ko yan, alam ninyo, alam nating lahat. At alam po yung alam nila. Verse 4, As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idol, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Tama sila, di ba? Sabi nila, pag may nag-o-offer, merong yung offering na yan, sabi nila, tama yan. Yung mga idols na yan, they are nothing. Alam ko yan, alam ninyo yan. These idols are nothing, sabi ni Apostle Paul. And that there is none other God but one. May iisa tayong Diyos. Actually, itong mga idols na to, they are not existing. Parang empty, baga. Wala naman talagang nag-exist na ibang Diyos, di ba? Tama? Tama sila, di ba? Sabi ng Apostle Paul, tama kayo. That's right. Verse 5. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, small g, as there be gods many and lords many, but to us there is but one God, the Father, of whom all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Sabi ni Apostle Paul, we have a knowledge,
You have a knowledge, I have a knowledge, alam ko, alam ninyo, na itong mga idols na ito, they are nothing. Wala. Hindi talaga sila nag-e-exist. And we have only one God, the Father, at sabi dito, one Lord, Lord Jesus Christ. Tama, di ba? Yung perspektibo nila, tama. Verse 7. Sabi sa verse 7, howbeit, there is not every man that knowledge. Hindi ibig sabihin na hindi nila alam ito. Alam nila, kaso nga lang yung conscience po nila ay parang, alam po ninyo yung ano, sino pong galing sa Catholic Church? Catholic Church, galing. Yung bagong ligtas po ba kayo, talagang yung conscience niyo kahit pumasok kayo sa simbahan ng Katoliko, okay lang? Kahit may idols dyan sa bahay ninyo, hindi ba kayo naalid baran sa mga idols? Kristiyano ko na dapat alam mo na ang Diyos ay iisa lang. At wala nang ibang Diyos maliban, pero alam natin sa isipan natin, pero yung conscience natin nandun pa din, di ba? Na hindi naman talaga sila nag-e-exist totally, pero nandun pa rin yung conscience natin. Sabi dito, howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto his hour eat it, and ask things offered unto an idols, and then conscience being weak is defiled. Verse 8, but meat commendeth us not to God. Ano sinasabi po dito? Actually, ang Panginoon, sinasabi niya dito, for neither if we eat are we the better, neither if we eat nor are we the worse. Kung kakain ba tayo nung itong inoffer sa idol po na ito, mas lalago ba tayo spiritually? Yan yung sinasabi ng Panginoon. Kung hindi ba tayo kumain, ibig bang sabihin, hindi tayo mas spiritual tayo sa kanila? Parang alam niyo yung situation na kumakain ng gulay at saka mga vegetarian. Meron po bang vegetarian po dito? Vegetarian? Wala. Walang vegetarian. Mga carnivores pala tayo lahat dito. Pag vegetarian, di ba? Ayaw nilang kumain. Bakit? Sasabihin nila, Brother Aljade, kasi nasa sa Book of Daniel, di ba? Sila Daniel at saka yung kanyang kasamaan, kumain lang po sila ng herbs. Gulay lang kinain nila, naging malakas sila. O ikaw naman dito sa isa, sabi di mo ba alam sa New Testament, Brad? Nakalagay naman doon, as long as you pray for the food, God will go into cleanse it. Labang ngayon yung dalawa na ganyan. Pero dito makikita po natin mga kapatid, kung ano man ang kinakain po natin mga kapatid, magiging spiritual ba tayo kung ang kinain mo ay karne o kinain mo gulay? Mas mag-grow ka ba spiritually? Pinapakialaman ba ng Panginoon yon? Sabi nga ng doktor, huwag kang kumain ng ganito, Brad. Wala, hindi na kailangan sundin yan, Dok. May liberty naman ako sa Panginoon. Pag namatay ako po tayo, tama, di ba? Tama. Pero meron din po tayong wisdom na binibigay ng Panginoon. Dapat ingatan din po natin yung katawan din po natin. Verse 9, but take heed lest by any means the levity of your become a stumbling block to them that are weak. Meron po tayong liberty na binibigay ng Panginoon sa atin. Tama? Meron po tayong knowledge at tama yung knowledge po nila. Ano yung knowledge po na? There is only one God and these idols are nothing. We have a liberty to eat whatever we want. Pero sabi po ng mga kapatid, yung liberty po na yan, sabi ng Panginoon, take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to those that are weak. Ikakatisod po ng mga, sasabihin na lang natin, hindi pa nila ganun kaalam. Hindi pa nila naaano dun sa conscience nila yung bagay po na yon.
Verse 10. For if any man see thee which thou knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? Ano ibig sabihin po na yun? Pag nakita ka ng kapatiran mo, alam mo naman, those things are nothing, di ba? Pero nakita ka ng kapatiran mo na ginagawa mo yung bagay na yon. Anong sabi po dito? Yung conscience po niya, of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idol. Ibig bang sabihin, mabibuild up ba yung conscience ng iyong kapatiran upang kumain na rin? Parang binabiolate mo na yung conscience na meron yung hindi nga kayang kainin to kasi yung conscience siya pa na, nag-work pa rin ang Panginoon. Di ba? Nag-work pa lang yan pagpipilitan mo, kumain ka, Brad. Minsan, maloko din tayo minsan, May, alam mo na hindi kumakain ng, yung dinuguan ba yun? Hindi kumakain ng dinuguan, sadya mo magbaon ka ng dinuguan, tapos haharap ka pa sa kan. Wow, sarap! Meron ba tayong freedom? Meron tayong freedom po mga kapatid. We have all knowledge, alam natin yon. But this freedom po mga kapatid ay malilimitahan. Bakit? Dahil po sa pag-ibig. Let's go to verse 1. Now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. But without love po mga kapatid, knowledge pop off. Again, hindi ko sinasabing dapat wala tayong alam. Dapat maalam po tayo. Let us grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But don't forget these things. Sabi dito, knowledge pop up, but charity edifieth. Huwag po natin kakalimutan yung pag-ibig po mga kapatid. Meron tayong kalayaan. Meron tayong kaalaman mula sa salita ng Panginoon. Pero dahil dun sa pag-ibig po mga kapatid, we will going to restrain that liberty na meron po tayo. Bakit? For the sake of the brethren. Para lumago po sila spiritually. At tingnan po ninyo dito, sabi sa verse 11. And through thy knowledge shall the weak brother perish. O ibig sabihin, parang hindi na sila lumago, parang naging stagnant na sila, parang naging low na sila. Dahil sa knowledge po na yan. Sabi niya dito, shall be weak, brother perish, for whom Christ died. Alalahanin po natin mga kapatid, we are all believers, tama po? And Christ died for all of us. Verse 12. But when ye sin, so against thy brethren, and wound their weak conscience, kanino ka nagkakasala? You sin against Christ. We are sinning against Christ. And we know na si Christ ay namatay para po sa kanila. Pag nagkasala po tayo sa kanila, nagkakasala na rin po tayo sa Panginoon. Simple lang po mga kapatid, kung ano yung ginagawa po natin sa isa't isa, ginagawa po natin yan sa Panginoon. Kung ano yung trato mo sa iba, magiging trato mo na rin sa Panginoon. Parang ganun yung sinasabi po dito. Verse 13. Wherefore, if meat make my brothers to offend, so pagkain, kung ma-offend siya, anong gagawin natin? I will eat no flesh while the word standeth, lest I make my brother to offend. Meron kang liberty, tama yung doktrina mo, tama yung knowledge mo about the scripture, pero sinasabi dito concerning eating sa mga inoffer sa idols, sabi ni Apostle Paul, I will not eat
flesh. Bakit? Parang aking kapatiran ay hindi ma-open. Now, how to guard ourselves against pride of corrupt doctrine? Number 1, we must not despise those who have different views than ours. Kung gusto niya gulay, edi gulay siya. Kung gusto mo namang karne, edi karne, gulay, okay lang. Kung yun yung belief niya, yun yung conscience niya na gawin ng isang bagay, hindi dapat yung gawin ng isang bagay. Just respect po mga kapatid kung mayroon ng different views. Kung mayroong specific na nakalagay sa scripture, nasasabihin, bawal ito. Sabihin, bawal manood ng horror movie. Kung nakalagay talaga dyan, susundin natin yan. Pero kung walang nakalagay na specific, doon sa specific na problem na meron, na nakalagay doon, wag po natin, kung yun yung views nila, yun yung views nila. May iba na gustong manood ng horror, tama? Meron akong kasamahan dati sa dorm, nanonood ng horror, tumatawa. Kung ako panoorin mo ng horror, ayaw ko. Maaaring sabihin niya sa'yo, napaka-weak mo naman, brother. Movie lang naman yan wala naman yan sa aking conscience, sasabihin, no, wag ako manood ng ano. So there are some instances po mga kapatid, na parang may mga problema tayo na nangyayari na wala specific talaga nakalagay sa scripture. Now, concerning eating, yun dito, actually, pumunta po yan nga sa council dahil sa problema na to Pumunta sa council sa Acts chapter 15 at nag-decide sila, okay, we will not going to eat yung mga bagay na in-offer sa idols. Naging conclusion na lang po nila yun. But if they will go to the Old Testament, wala. So we must not despise those who have different views than ours. Pangalawa, we must hold our conviction in humility. We have hold our conviction in humility. Dapat may humility. Kung ano yung conviction mo na yan, yun yung conviction mo. Huwag kang magmayabang, huwag kang mataas kasi conviction mo yan. Huwag natin ipagpilit kung ano yung conviction. Yung conviction mo. Maluwalhati ang Panginoon. Praise God. So tatandaan po natin mga kapatid. Nag-overtime na po pala ako. Tandaan po natin po mga kapatid. Yes, we have the liberty as Christian. Binigyan tayo ng Panginoon ng liberty as Christian. Pero yung liberty po na yan, yung knowledge po na yan na meron po tayo, ay dapat haluan din po natin ng pag-ibig. Dapat dalawa po yan. Hindi po pwedeng knowledge lang at mawawala yung pag-ibig. Hindi rin po pwedeng puro pag-ibig na lang, wala man lang knowledge. Hindi naman po pwede yung ganun. Dapat itong dalawa po na ito ay pantay. They go together. Let's all stand po mga kapatid. We will going to continue this next week na lang, pero I don't know kung anong magiging decision po ni Pastor Dennis. Okay, let's pray. Our gracious loving Father, again Lord, we are so thankful, O Lord, for reminding us na the sin that we committed, yung pride din po, Panginoon, ay you hate it, O Lord, and this is abomination to you. And we just pray, Lord, help us, O Lord, not to be proudful. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mayabang, maging mataas sa mga iba. At dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng humility, bigyan niyo po kami ng humble spirit po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and bless our service, yung preaching mamaya. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, thank you po.